Mainit na balita, sinampahan ng reklamong kriminal sa ombudsman ng Department of Public Works and Highways ang 25 tao at kontraktor na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati sa Government Procurement Act at malversation through falsification of documents. Kabilang po sa mga sinampahan, ang 20 tauhan ng DPWH tulad nina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, pati sina Engineer JP Mendoza at RJ Dumasig na kasama sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasama rin sa reklamo ang mga contractor na St. Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders, Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Susubukan namin kunan ng pahayag ang mga inirereklamo. Abangan ang iba pang detalye maya lamang. Hiniling ng Department of Public Works and Highways sa Department of Justice na ilagay na rin sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay pa rin po ito sa investigasyon sa maanomalya umanong flood control project sa bansa. Ipinasasama rin sa Immigration Lookout Bulletin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke, pati ang kanilang mga anak. Ito'y matapos ibunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na magkakasama ang mga anak nina Maglangke, Bernardo at Bonoan sa MBB Global Properties Corporation. Dagdag ni Lacson ang isa pang kumpanya ng mga Maglangke na Global Creek Builders Incorporated ay nakakuha ng mahigit 2 bilyong pisong flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Pumirma pa raw bilang presidente ng Global Creek si Mayor Maglangke noong 2024. Ayon kay Lacson, substandard o mababa ang kalidad ng ilang proyekto ng Global Creek. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Maglangke at Bernardo. Dati nang iginiit ni Bonoan na hindi siya sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ang construction firm, yung Global Creek na pag-aari ng mga Maglangke. Hindi kasama doon yung mga anak ni dating Secretary Bonoan at saka ni dating Yusek Bernardo. Ano po ang proyekto yung nila? Anak nila sa MBB Properties. Hindi niya binanggit na magkalapit pala sila ni Mayor Maglangke na malaking kontratista. Kasi kung magkalapit, lumalabas pagkasosyo nga yung mga anak nila. So, sabi ko nga, connect the dots. Inilipat na po sa Pasay City Jail si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center. Kasunod po yan ang mosyon ng Senado na siyang nagpa-contempt kay Hernandez nitong Lunes. Pero bago napagkasunduan na ilipat siya sa piitan, naging mainit ang diskusyon ng ilang senador kaugnay dyan. Balitang hatid ni Jamie Santos. Maanghang ang salitang binitawan ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech sa Senado. Mariin niyang pinabulaanan muli ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa isyu ng kickback sa flood control project sa pagdinig ng Kamara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Hernandez to turn the tables on me. Pagkatapos ng privilege speech, naungkat ang pagkakalipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Na-contempt ng Senado si Hernandez sa pagdinig noong Lunes bago siya humarap sa pagdinig ng Kamara. Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. So I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan.
Kaya dinala si Hernandez sa PNP Custodial Center para nasa supervision pa rin ng Senate Sergeant at Arms. Is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he's still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker. As we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bagamat nirerespeto raw niya ang desisyon ni Soto, ito ba ang bagong patakaran ng Senado? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So What we did was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. Giit naman ng dating Blue Ribbon Chairman na si Senador Rodante Marcoleta, di dapat baguhin ang patakaran. Nagmosyon siyang ibalik si Hernandez sa Senado. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Nagpatuloy ang mainit na palitan ng opinyon. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Sa huli, nagmosyon si Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail, na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol, kaya nagdesisyon si Soto na agad na ilipat ng USAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspendido ng 70 araw ang mga driver's license ng 5 tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kabilang po dyan sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasig. Ayon sa Land Transportation Office, ipinataw ang suspensyon dahil sa paggamit nila ng peking driver's license na kanila rin daw ginagamit para makapasok sa kasino. Ipinagbabawal po sa isang empleyado ng gobyerno na magsugal o pumasok sa kasino. Dagdag ng LTO, posibleng bawiin ng tuluyan ang kanilang mga lisensya at pagbawalan silang mag-apply muli para sa panibago. Una nang inamin ni Alcantara sa Senado na gumagamit siya ng peking ID para makapagkasino. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang 5 nabanggit kaugnay sa suspensyon ng kanilang driver's license. Nagulat ang ilang taga La Libertad, Negros Oriental matapos magkabaha roon kahit wala namang ulan. Umapaw daw kasi ang ilang ilog doon. Kabilang po sa mga niragasan ng tubig ang Barangay Pakwan. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente. Ang iba naman ay stranded sa tabing ilog. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan nanggaling ang rumagasang tubig. Nawala na o nag-dissipate ang binabantayang low pressure area sa Bicol, Quezon area. Ayon sa Pag-asa, easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa ngayong araw. Pinakaapektado ng ulang dulot ng easterlies ang Bicol, Aurora, Quezon Province at Marinduque. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa gitna ng mataas pa rin tsansa ng ulan ngayong araw, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao, Binga at Magat reservoirs. Tigi-isang gate ang nakabukas sa mga nasabing dam. Sa mga susunod na araw, posibleng may mamuumuling sama ng panahon.
Sa threat potential forecast ng PAG-ASA, hanggang sa September 16, isang LPA ang maaring mamuo sa Philippine Sea at lalapit sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ring magkaroon ng isa pang sama ng panahon sa Pacific Ocean, pero hindi ito inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa engkwentro ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Rojas Oriental, Mindoro. Chris, ano ba ang detalye niyan? Connie, nangyari ang engkwentro nang makatanggap ng impormasyon ng Philippine Army na may mga NPA sa Barangay San Vicente. Ayon sa 203rd Infantry Brigade, umabot ng 10 minuto ang palitan ng putok ng baril ng dalawang panig. Hindi pa nakikilala ang nasawi. Wala namang sugatan sa panig ng mga militar. Nakuha sa lugar ng engkwentro ang isang baril, 2 magazine ng baril at medical kit. Sumiklab naman ang sunog sa isang bahay dito sa Dagupan, Pangasinan. Sa video, kita ang mga residente na nagtutulungan para maapula ang sunog sa Barangay Maluwad. Dumating din ang mga bumbero at naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Umabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nadamay na katabing bahay o nasugatan sa insidente. Naabutan ng news team ang nagpakilalang may-ari ng bahay. Inamin niyang siya ang nanunog ng bahay dahil umano sa kalasingan. Nasa kustodiya na siya ng pulisya at maharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag.